So, great morning sa mga guest po namin ng mga bagong leaders. Pakilala lang po ako. Dr. Harold Tanchaco po ako. Hari nickname ko kasi. No? So, ako po ay doctor since 1991 pa. So, medyo mahabang panahon na. Ang hula niya na yung edad. Malapit na mag-dual citizen ang inyong lingkod. So, basically, no, sa health symposium na to, special topic kasi ito eh. Ang discuss natin is about yung sa goiter. No, na problem. Siguro naman, hindi naman siguro kayo, ang sabi ito na, walang alam tungkol sa issue ng goiter. Kahit pa paano, may naririnig tayo, may kakilala tayo, o may kamag-anak tayo may problema about sa goiter. No? So pag-usapan natin mo ito, mababaw lang naman ito, hindi ito masyadong yung medical na level. Para lang enough information na maintindihan mo ang sitwasyon para makarelate ka rin at masabi mo kung may kliyente ka na may goiter. Yun naman kasi one advantage ng mga dealers ng Vitaplase. Kung baga unti-unti, kahit di sila doktor, natututo sila. Medical. So, palakpakan natin si First Vitaplase. So, discuss lang natin ng konti si goiter. Ano ba si goiter? No? Kasi, meron kasing misconception na pag sinabing goiter, thyroid. Magkaiba po yun. Ha? Pag sinabi natin muna thyroid, yan yung normal. Lahat tayo may thyroid gland. Ha? Yan po yung butterfly shape na organ natin na nandun sa leeg po natin. Dito sa harap. Anterior. No? So, just below the Adam's apple kung lalaki ka. Siyempre, pag babae, walang Adam's apple, di ba? Kasi kung babae ka, may nakapakang Adam's apple, eh, questionin mo pagkababae mo. So, usually sa babae yun. No? So, it's between may left, may right. Nakakapit siya doon sa ating trachea, itong ating lalamunan na matigas. Nakahakap siya gano'n. Na may dugsungan sa gitna. Dito lang sa picture na to masyadong malaking dugsungan, pero actually, sa realidad, manipis lang yung dugsungan na yan. No? So, sinasabi rin, anong role niya? Bakit ba tayo may thyroid? Nagsisikret kasi yan ng hormone. Para saan? Para mag-regulate ng body metabolism. Ano ba yung metabolism? Para mas maintindihan natin. Parang yan kasi yung proseso kung paano nagpo-produce ng enerhiya ang bawat cells mo. No? Metabolismo mo. No? So, kinokontrol din niya o nire-regulate lang niya kahit pa paano ang heart rate mo, ang paghinga mo, ang panunaw natin at saka yung mood mismo natin. So, marami pa lang ginagawa. No? Indirectly lahat yan kasi maapektuhan pag may problema ang thyroid hormones natin. Ha? Condition that increases the size, volume is called goiter. So, yun po yung goiter. Yung thyroid na lumaki, goiter yun. Kahit sabihin mong bahagya na ang paglaki, basta nagpas na siya sa normal, goiter na yun. Ha? Paliwanag mo yun? Yes. Okay. So, simptomas ng goiter, meron ba kayong alam, usually? Ano ba mga simptomas na alam nyo? Siyempre, number one, may bukol. Diba? Sa obvious. Kasi mapapansin ng iba, parang wala kayong direct nila, o meron parang umuusbong sa kanan, kaliwa, o kaya sa gitna, o lump in front of your neck. Hindi pwedeng sa likod. Pag sa likod buko, hindi goiter yan. Tsaka, yun nga, yung positioning, importante yun, ha? Kasi dito yun sa bandang babae. Kung ang bukol mo medyo nandito sa taas, yung malambot yung goiter yan. Ha? Tightness in your throat area. Ito po nangyayari madalas kung matigas yung bukol o malaki na. Kasi parang sinasakal daw. Minsan ganun yung ano nila eh. Symptoms. Parang Dok, may sumasakal sa akin. Baka mamaya naman talaga, may sumasakal sa'yo pag tulog ka. Mister mo pala. Hoarseness. Ibig sabihin hoarseness, paos. Yung paos kasi, hindi yan normal na symptoms ng goiter. Nangyayari lang yan, kumbaga late stage na. Especially kung cancerous ang goiter. No? Kasi naiipit na yung nerve ng boses mo. So, namamaos ang pasyente. Neck vein swelling, difficulty in breathing, difficulty in swallowing. Yan po, late stages na rin po ng goiter yan. Sobrang laki na, sobrang tigas na. Siyempre, nahirapan ka ng luno.
mahirapan ka din medyo huminga. Di mo ba? So yun ang mga basic. Pero sa karamihan ng goiter, sa practice ko po, ang number 1 symptoms ng may goiter, alam nyo kung ano? Wala. Karamihan sa pasyente, nadidetect lang sa ultrasound, pero wala silang nararamdaman. Majority. Not unless yung mga may obvious na may bukol. Pero the rest, siguro sabihin ko 80%, walang symptoms yan. No? By chance lang, nagpa-ultrasound, nakita. So, may dalawang klase kasi kami tinatawag ng goiter. Yung tinatawag ng diffuse type, nodular type. Ito ay base sa itsura ng bukol o paglaki ng thyroid mo. Pag sinabi mong diffuse, pantayan, buong thyroid natin malaki. Pag sinabi mong nodular, may bukol-bukol. Bilog dito, may bilog dito. Yun yung nodular. Nodule. Ha? Mamaya na rin i-discuss yung iba. Kasi sa nodule, actually, mayroon pang cystic, may solid, may mixed type. Ito yung mga basic na sinasabi sa libro. Pang libro ito ha. No? Kaya ko sinasabi sa inyo yun, hindi kasi applicable na yung tinuturo sa amin based dun sa textbook kung ano yung actual na nangyayari sa ngayon. Bakit? Tingnan niyo po ha. Ang sabi sa libro, ang turo sa doktor, ang turo sa amin, ang goiter daw lumalabas kung meron kang kakulangan sa iodine sa diet. Eh sa panahon ngayon kasi parang imposible na magkaroon ng iodine deficiency. Di ba? Pero, papansin mo, mas marami may goiter na yun. Paano nangyari yun? So ito sabi ko, medyo questionable kasi sa akin to. Ha? Number 2, being female. Medyo paborito talaga ng goiter, babae. Alam niyo naman yun. Di ba? So may reason din. Mamaya, ma-explain din natin po yun. No? Mas malaki ang chance na magkaroon ng goiter ang babae. Age. Pag nag-i-edad ka daw ng 40 pataas, tumataas na yung chance. O sino dito ang 40 pataas na? Ayan, mataas na ang risk mo rin magkaroon ng goiter daw sabi. Sa libro to ha, sa libro. Medical history. Yan naman, ano yan eh. Kumbaga, lasang na sabi nga nila. Na pagka mayroong lahi, lalabas din sa'yo. Pero hindi yung general rule. Hindi automatic ang nanay mo may goiter, ikaw din magkakagoiter, ha? Ito yung, kumbaga sa updating. Base po ito sa clinical practice ko, sa pagkiklinik ko for more than 20 years at panggagamot ng goiter. Ito kasi kinukonsider ako. Ewan ko sa kanila, ibang doktor, kung hindi nila napapansin. Kasi nga, sabi ko, iodine deficiency, corrected naman eh, matagal ng panahon eh. Diba? Medical history, ang dami kong pasyente, wala naman pong history ng goiter ang pamilya, pero may goiter. Karamihan nga, ang babata eh. Nakakakuha po ako as early as 16 to 22. Yung ganong range, marami sa amin sa probinsya. No? So nagtataka ako nung araw, bakit ganon? No? Until na-research ko, kasi mayroong common denominator eh. Sa Laguna kasi, kung titignan nyo, industrial ang area namin. Maraming factory doon. Samsung, Philips, yung mga etc. Panasonic. So basically, electronics. Marami ako naging pasyente na bata na may goiter galing sa electronic companies. Walang history yun, ang babata. Na misa, sinasabi nga sa akin, Dok, sa linya nga namin, 3 kami. So basically, may problema sa lugar. Di mo ba? So ang electronics kasi, marami o mataas ang exposure ng mga empleyado saan? Heavy metals. Nakakakos po siya, bakit? Mukhang nagpupunta rin doon sa goiter mo. Ano ba yan? Lead. No? Yung mercury. Cadmium, yung mga ginagamit nilang chemical, mga metal, paggagawa ng electronics. So kaya minsan, ina-advise ko, kung doon talaga sila tatrabaho, hindi ko pwede sabihin, mag-resign ka na dyan. Kasi bakit po? Source ng income eh. Mahirap. Kasi yun ang problema sa Pilipinas eh. Ang tingin ko, karamihan ng semiconductor, tulad ng Samsung, Philips, nandito sa atin. Ang point ko, bakit wala kasi doon? Una, mura ang labor sa atin. Isa yun eh. Isang factor. Pangalawa, alam nilang delikado. Kaya ayaw nila doon. Bakit? Kasi sa bansa nila, pwedeng i-demanda ng empleyado ang company. Sa Pilipinas, wala tayong pakialam. Basta may sweldo. Yun ang kakaawang sistema eh. Di ba?
So, ang ginagawa ko na lang po, kung hindi ka makapag-resign dyan, ito lang, sabihan mo lang kung talagang wala yung iba, o medyo nag-okay na yung goiter mo sa treatment, bago ka matulog man lang o umuwi sa bahay, mag-shower ka. Kasi hindi lang naman, halimbawa, pumunta sa kamay mo, sa katawan mo, o sa uniform mo yung heavy metals, hindi naman agad-agad yan papasok eh. It takes time. So kung tatagal yan sa balat mo at itutulog mo pa, mas dumadami ang chance na pumapasok siya sa loob ng katawan natin. Ito pa isa. Hindi ko alam kung may gumagamit pa sa inyo nito. Teflon. No, yung Teflon coated na cookware, yung panluto. No? Kasi may chemical po yung plastic na coating niyan. At tandaan nyo, natutuklap yan. So, umpisa hindi mo napapansin. Pero after 1 year, pansin mo, tuklap-tuklap na eh. Palagay nyo, yung natuklap, saan pumunta? Sa pagkain nyo. O taas kinain nyo. Diba? So, isa yan. Sa sabi na, posibleng cause din ang goiter. Kaya siguro dumami rin ng goiter. Simula nung, di ba, nauso yan eh. Bakit? Yung sarap magprito, hindi dumidikit yung... Mahirap kasi magpiprito ka ng tilapia, sala. Diba? Hindi pa kumukulong mantika. Dikit lahat. Pagkuha mo, buto na lang nakita mo. Naranasan niyo rin ba yun? Ito pa isa. Tada! Nagulat kayo? Saan nyo nakikita yan? Toothpaste. Ibig sabihin, araw-araw expose kayo dyan. O, paano mauubos ang goiter? Kung isa palang factor yan. Sipin nyo, ang fluoride, hindi totoong may benepisyong ganong kalaki sa tibay ng ngipin. Napakaliit ng pag-aaral na magpapatunay na kailangan siya. Ang problema, naabutin tayo eh. Sa Amerika man, nasa tubig pa nila yan eh. So sa US, tatanggalin na po ang fluoride sa water system nila. Kasi sa US, nakakainom pa ang tao sa tap water eh. So napatunayan ngayon, si fluoride, unang-una, yung sleep pattern mo, nagiging abnormal. Nakaka-damage pala sa brain at central nervous system. Increases cancer risk. Associated with hypothyroidism. So, affected talaga eh. Ang dami. Hindi lang naman yung thyroid natin eh. Interfere with sexual development. Especially kung bata. Increases risk ng diabetes. Alam niyo ang fluoride, sa atin kasi parang baliwala eh. Kasi nga, naririnig mo pa, maximum fluoride protection. Pero iyan ang isang chemical sa periodic table, sa chemistry, na pinakamaraming sakit na involved. Tapos nasa bibig natin, imposibleng wala ka nalulunok. Imposible, palagi imposible. Kasi hindi nyo binabasa yung kahon. Diba? Sa kahon kasi may warning eh. Hindi nga pwede lunukin eh. Dapat pea-size lang, ganun lang. Pero sa commercial kasi, pag ganun, susundin mo rin pag ganun. E di sobra-sobra na ang fluoride content nun. E yung iba, tapos na mag-toothbrush, kukuha pa ulit, igaganon pa. Diba? So hanap kayo kasi may toothpaste brands na rin po na walang fluoride. Matuto na kayo maghanap ng ganon. Noong araw naman, wala naman toothpaste eh. Diba? Hindi yan, asin. Ano ba? Bayabas. Diba? Sino nakabasa nito na post ko kahapon? Naging viral kasi ito eh. Dami ko tuloy sinasagot hanggang ngayon na question. Nakita niyo po sa yan. Kasi apply. Ano sabi dito? Tumataas ang kaso ng goiter sa mga pasyente ko. Pati sa mga lalaki, dumadami din. Kasi normally nga babae lang eh. Diba? Alam ko bakit, pero di ko babanggitin. Bulong ko na lang. Ang higpit ni Meta eh. Bulong na nga lang, narinig pa ako. Ngayon hindi ako makakomment. Yes, naman. Paano papatulong ko mamaya sa'yo? Hindi ba kasi sa messenger ko? Ang dami ng tanong. Pasensya na kung kayo isa doon, kaya hindi ko masagot eh. Si Meta may kasalanan, di ako. Kinaklaro ko lang ng issue. Ito kasi ang totoong sagot eh. Lumabas naman eh. Ibig sabihin, hindi naman ako naglabas ng issue. May pag-aaral eh. Ibig sabihin, na-post. O abstract ito. Medical abstract ito. Na totoo, yung tinurok na bakuna sa inyo, nakaka-apekto sa thyroid nyo. Ayaw nila niyan. Diba? Ayaw nila mas maraming tao makaalam niyan. Kasi hindi mo kayo magbabasa ng medical journal. Eh. Kaya nga sasabi sa akin ng iba, Dok, sabihin mo na, sayang naman, para mas marami makaalam. Binulo ko na nga lang na nadali pa ako eh. May post ko.
Diba? Maliwanag dito sa resulta, may effect po talaga. Ha? At ito nakakatuwa eh. Walang nakakatuwa, nakakainis. Alam ng PhilHealth. Alam ng PhilHealth natin. Diba? Ibig sabihin, ang isang gamot, pag nilaunch mo, alam mo may problema, may coverage. Parang doon ka hihingi ng compensation if ever. Napahama ka. Ibig sabihin, wala kang turukan na ano na. Sino sa inyo nakabasa nito sa PhilHealth bago tayo turukan ng COVID vaccine? Ang nakalagay po dito, adverse event of special interest pag naturukan ka ng COVID. Meron ba dito sa shortlist na ito nakasama ang thyroid mo? Ito po, nakalagay dito. Subacute thyroiditis. Huwag mo nang basahin mayukang thyroid. Puro puso kasi nasa unahan yan eh. So ang point ko, alam pala nila, may madidisgrasya, hindi naman sinabi sa inyo. Kasi base dito, kung mapatunayan dahil doon, kahit yung pagkamatay, makakakuha kayo ng pera sa PhilHealth. Binigyan sila ng pondo para doon. 100,000 at least. Eh, namatay na nga lang, wala pa nakuha. Oo, naman. Di ba? So, yun ang problema. Kaya siguro yung sinabi sa inyo pa, hindi kuhanin eh. Sila lang kumuha. Binigay sa ayuda, ano? Nalintikan na lang ang Pilipinas. So, eto pansin niyo po pag sinabi mong problema kasi sa goiter, hindi yan strictly problema lang ng leeg mo. Bakit? Involved din yung isang organ sa brain at isa pa sa development o paggawa ng T4, yung liver mo. So, hindi lang pala siya. Ibig sabihin may cycle yan, may circle yan. Diba? Kasi ang stimulation nito, ito yung thyroid mo. Ang main purpose niya is gumawa ng dalawang hormone eh. Actually, isa lang pala eh, no? Madalas, naririnig mo yan sa mga doktor, T3, T4, FT3, FT4. Yan yung hormone na nanggagaling sa thyroid gland mo. Yan ang main purpose niya, gagawa siya niyan. So, anong gagawin nito? Kaya T3, T4 yan, pansinin mo, bilang yun ng iodine. Yung iodine, yung kulay green. Pag sinabing T3, 3 lang. Pag T4, ay syempre 4, hindi 5, no? 1, 2, 3, 4. Ang active form, yung ginagamit talaga ng cells nyo, T3. Ang ginagawa ng thyroid nyo, T4. So, eto, kailangan gawin mong ganito para magamit. Babawasan ng isa. Saan binabawasan? Dito ba? Hindi po. Sa atay nyo na yun. So, damay ang atay nyo, no? Sa paggawa ng T3, T4. Ha? So, kung halimbawa po may problema at kulang ang production ng T4, may senyales galing sa utak mo. Nasasabihin, hoy, gumising ka, kulang ang ginagawa mo, dagdagan mo. So, lalakas ang production. Pag sobrang taas naman, dapat sasabihin naman yan, may feedback yan sa brain, tigilan mo na. Bakit? Sobra na ang gawa. Para mailagay ka doon sa normal. Yan ang body natin eh. Kaya di ba may laboratory tayo, madalas nakikita normal limit o yung normal range. So, paano nagagawa ng katawan mo yun? Ang tawag doon, feedback loop. Alam ng sistema mo, pag sobra na, ihinto na. Pag marami na. Pag kulang, itataas niya. Ba, ang ganda ng pagkakagawa sa atin. Meron talagang check and balances, no? So, ito ang problema pagka merong abnormality yung T3, T4. Kanina pinag-usapan natin, ang thyroid, pag may abnormality, lumaki o may bukol, ang tawag po doon, goiter. Ito naman po, yung T3, T4. Pwedeng wala kang goiter, pero may ganito kang problema. Pwede yun, ha? So meaning, pag mababa ang T3, T4 mo, kasi sabi nga kanina, kadalasan po, ang goiter, walang nararamdaman ang pasyente. Not unless may problema ka dito sa dalawang ito. Bakit? Metabolismo eh. Meaning, pag mababa daw pala ang T3, T4 mo, tignan mo hypothyroidism. Hypo is under eh, mababa. Diba? So, ano yun? Dry ang buhok. Kasi kapapatuyo lang daw bagong ligo. Kaya dry. Alam niyo ba dry hair, diba? Parang medyo tuyo. Kulang sa oil. Puffy ang face. Slow ang heartbeat. Tingnan nyo, slow heartbeat, may weight gain, may constipation, medyo malutong yung kuko, nagkaka-arthritis, lamigin, depression, dry skin, fatigue.
Ito lahat na to, kung titignan mo, ay senyales din na mababa ang metabolismo ng isang tao. Kasi ang keyword kanina, di ba? Metabolismo. Pag mababa ang metabolismo mo, mabagal ka mag-burn ng fuel, ng gasolina, kung baga sa sasakyan. Ano yung sa gasolina, di ba? Silinyador. Siyempre, pag hypo, konti ganun lang. So, ano nangyayari? Babagal lahat. Hindi mabilis kasi ang tapak mo, banayan lang. Kaya mabagal din ang heartbeat mo. Dahil mabagal ang metabolismo mo, mabagal ang burning mo ng fuel, hindi mo nasusunog lahat ng kinain mo, ano mangyayari sa timbang nyo? Tataba ka. Sabi mo, mamamaga ka. Lalaki daw ang body weight. Tataas. Siyempre kahit yung dumi mo, siyempre babagal bitukan nyo magpo-constipate ka. No? So nangyayari din yun, bakit lamigin? Kasi nga, mababa din activity ng muscles mo. So yan ang tandaan nyo. Basta hypo, ang isang pasyente, usually, medyo overweight yan. Lamigin yan. No? Tapos, medyo mabagal ang heartbeat niyan. That is, ganun naman din memory loss, kasi yun, pati menstruation. No? Medyo heavy ang menstrual period niya. No? Yun ang hindi ko maintindihan, bakit yung menstruation parang hyper, heavy. No? Tapos, minsan masasakit ang muscles daw. Pag sinabi niyo namang hyper, mataas. So, ibig sabihin, kabalik ka rin lang nun, halos. Pag hyper ka kasi, hair loss naman. Hindi lang dry, naglalagas na rin. Kasi hyper nga even yung follicles mo, mabilis mag-produce, nalalaglag na kagad. Kasi di ba, ang buhok natin may cycle, okay lang siya malalagas Bibilis din yun. Kaya, nagkakaroon ko ng hair loss. Ano pa? Bulging, ito yung typical na sasabi, lumuluwa ang mata. Toxic goiter yun. May hyperthyroidism yun. Sweating. Laging pawis yan. Rapid ang heartbeat, weight loss, regular gas. Ano yung sabihin? Utot ng utot. No? Soft ang nails, sleeping difficulties, heat intolerance, infertility, etc. Lahat ito kasi, nakabase na mataas naman ang metabolismo. Di ba yung kanina mababa? So pag mataas ang metabolismo, mabilis ka mag-burn ng fuel sa gasolina, nakatodong na yun ang apak sa gas mo. Ibig sabihin, mabilis ang heartbeat mo. Dahil mabilis ang heartbeat mo, active ang muscles mo, mag-weight loss ka. Bakit common ang weight loss sa may toxic goiter? Kasi nga, binaburn mo ang energy mo kahit hindi mo kailangan. Hindi mo napapansin, kasi ang hindi napapansin ng mga may toxic goiter, para ka nag-exercise niyan na hindi mo alam 24/7. Yung muscles mo active, hindi mo lang nararamdaman. Kaya pag yan, tinest ng doktor, pinaganon yan, gumaganon yan, nanginginig. Sila yung madaling hapuin pag umakyat ng hagdan, pagod ka agad. Bakit? Kasi nga, too much energy. Sa conversion kasi ng energy, hindi lang naman fuel o pagkain Kailangan mo rin oxygen kung mabilis ka mag-consume ng oxygen, tapos aakyat ka pa, hihingalin ka. Yung typical nga na hindi ka hyper, aakyat ka lang, hihingal ka lalo na yung hyper. Since ikaw, para ka nag-e-exercise parate, pag nag-e-exercise ba, ang katawan, umiinit, lumalamig. Umiinit, kaya may heat intolerance. Ayaw na mainit. So, dahil para nag-e-exercise ka parate, kahit nasa aircon ka, ano nangyayari? Pawis ka parate. Sweating. Kaya minsan sa clinic po, pasok pala ng pasyente, wala pang laboratorio, tingin ko pa lang, toxic goiter na to. Alam mo na itsura. Kaya minsan may papasok, Dok, may toxic goiter ako Napapangiti ako. Ma'am, ang laki-laki ng timbang mo, paano may toxic goiter? Diba? So hindi yun angko. Pag sinabi toxic, dapat payat yan. O kaya, kung medyo sabi mong overweight, namayat na yun. Kasi yan ang number 1 weight loss talaga, babagsak. Bakit nga? Nagsusunog ka ng fuel Pag ang kinakain mo, naburn mo more than, mauubos ang reserva mo. Parang ganun yan. So, eto tanong, lagi na tanong to Pag normal pa yung T3, T4 at TSH, ibig sabihin ba walang goiter ang pasyente? Palagay nyo. Yung hormone, T3, T4, kasi madalas yan pe-present sa akin, Dok, ito yung laboratorio ko sa dugo Normal naman ibig sabihin walang goiter. Hindi po. Ang sasabihin lang kasi nito ay kung hyper o hypo ka.
Pwede kasi tingnan nyo pwede kang may goiter na mataas ang T3, T4 mo. May bukol, goiter yun. Mataas, toxic goiter yun. T3, T4 mo mataas. Pero pwede kasi, may goiter ka, normal yan. O, ibig sabihin, hindi batayan yung T3, T4 kung may goiter o wala ng isang tao. Dapat may katandem na diagnostic. Is either ka pa ng doktor, may ultrasound ka, o may neck, CT scan o MRI. So bakit? Kasi may tinatawag na non-toxic goiter. Ito po, may bukol ang paglaki ng thyroid pero normal ang hormones. So kahit sabihin mo sa akin, normal yan, pwede ka pa rin may goiter. Maliwanag yun. Ito po, iklaro lang natin ang konting issue. Ito yung mga madalas natin naririnig. Babae lang daw nagkaka-goiter. Siyempre nakita niyo na kanina, hindi. Madalang sa lalaki. Pero recently nga, dumami po ang lalaki may goiter. Kahit po ako, ramdam ko nagugulat ako Kasi before, 20 years na po ako nagpa-practice bilang ENT, head and neck surgeon Sa loob ng 20 years before, bago mag-2021, siguro 4-5 lang ang naging pasyente kong lalaki may goiter. For 20 years. Ngayon po, 7 na sila. Di ba? Parang masyadong Tapos yung isang kausap ko, oo nga to yung visor nga namin, lalaki din, ka-opera lang sa goiter. Tapos nung pinost ko nga po yun, ayun nga, naglabasan ng totoo. Kaya pala yung uncle ko, ganun. Marami po kayo lalaki ngayon. So, hindi na normal lang nangyayari. No? Kaya itakan natin konti yung issue. Goiter is due to sobrang pag-iri. Obviously, hindi kasi lalaki nagkakaroon, umiiri ba lalaki? Paano ba umiiri lalaki? Naiihi. Pag constipated. Kasi nagkaroon ng issue na kaya daw ang babae nagkakaroon ng goiter kasi pag nanganganak, iiri. Hindi po nakukuha yun sa gano'n. Kahit yung pagbubuhat ng mabigat, hindi po nakakagoiter. Nakakaluslos, oo, pero hindi nakakagoiter, Para iniisip nyo kasi pag iiri ka, lolobo leeg mo. Leeg mo lolobo pero hindi yung thyroid. Kaya lang po, bakit babae madalas? Kasi naman natanong, bakit babae madalas? Kasi tandaan niyo po, ang babae napupuntis. Ang thyroid nagpo-produce ng hormone na kailangan ng katawan nyo, which is T3 and T4. Nung nagbuntis ka, siyempre may pangalawa sa loob mo. Ang bata, habang nag-uumpisa, walang thyroid gland pa. Pero kailangan din niya T3, T4. Kanino siya hihingi? Eh di sa'yo. So magsisignal ang brain mo na yung level mo na normal, kulang. Sasabihin niya, kulang, may nangihingi, magdagdag ka pa. So para magdagdag ng production, medyo lalaki. Yun to compensate. Kaya lang, ang problema, pag lumabas na yung bata, minsan yung karamihan, naglumiit, na-fix na sa ganun. Walang pinag-iwa ng pwede sa factory, pag mahina production, cut. Pero pag lumakas, nagdadagdag. Ganun lang naman yan. Ito pa isa. Ang goiter daw po ba ay nakukuha sa pagkain ng repolyo at saka root crops? Alagay niyo ba? Lagi ko narinig yan. Dok, bawal po ba sa akin yung cabbages o saka yung mga root crops, kamote, diba? Yung mga balingoy, no? May pag-aaral po na yung dalawang yan, meron talagang goitrogenic component. Ibig sabihin, posible. Kaya lang, yung ibang doktor kasi, kinuha yung context na yun na pwedeng makagoiter. Hindi inalam gano'ng karami. Sasabihin lang, may goiter ako, bawal sa akin. Minsan nakapansin ko, pag mga fiesta, yung susunod, birthday, may pansit. Tatanggalin yung repolyo. Sabi ko, bakit? May goiter ako, Dok, bawal sa akin. Sino sabi? Kasi nung tinasabihan ako, bagong graduate po ako, nagpa-practice ako, sabihin sa akin pasyente, Dok, di ba bumabawal sa akin yung repolyo? Nagulat ako, sino may sabi? Yung doktor ko dati. Siyempre, nag-research ako kasi bakit? Hindi ko alam yun Sabi ko, baka absent ako nung tinuro yun. Bakit hindi ko alam? Hanap ako ng hanap, wala akong makita. Until sa time, nakita kayo isang parang study doon. Ang sinasabi doon, yung amount. Ibig sabihin, bago ka magka-goiter sa kakain mo ng cabbages o ng repolyo, at least 2 ulong repolyo, araw-araw. Kaya nyo?
Yung baboy lang ang kaya kumain ng ganun karami. So, tandaan nyo, yung amount ang magpapagoiter. Kasi isipin mo papiliin ka. Ang cabbage po kasi, kung iiwasan nyo, sayang naman. Bakit? Ang cabbage may phytochemical, panlaban sa breast cancer. O mamili kayo, goiter, breast cancer. Wala. Tama yung choice. Wala. Huwag kang pipili sakit eh. No? Ang usual test, no? Pag nagpapunta tayo sa doktor, siyempre yung examination. Tapos yung dugo. T3, T4, TSH. Sa iba, pwede namang mag-imaging. Ito kasi imaging dito, naka-picture dyan, that's CT scan or MRI. Pero sa Pilipinas, hindi yan applicable. Masyadong mahal eh. So basically dito, pinapagawa namin, ultrasound lang, which is cheaper. Sa ultrasound lang kasi makukuha mo na yung mga proper information eh. No? Ito namang radioactive iodine uptake. Ito special procedure na to. Kung halimbawa, iniisip ng doktor na baka thyroid cancer. Yun lang po yun. Noong time na gagawin ito. No? So, ang examination kasi, kung papansin ninyo, wala ba ito dito? Hindi lang kasi ito. No? Ito yung normal na thyroid gland natin. Nakaakap yan pa ganon. So, ang typical position ng doktor pag nag-examine sa likod talaga, kakapain yung leg na ganito, ipipisa dito sa baba. Tapos, medyo nakaganon ng konti, sasabihin ng doktor nyo, lunok. So, lulunok ka ng laway. Yun ang problema. Minsan, Dok, hindi ako makalunok eh. Ang pilitin mo, lulunok ng laway eh. No? So, ang kagandahan kasi minsan, kahit hindi ka doktor, kung halimbawa obvious na may bukol, nakikita mo may bukbuk dito, ganon mo lang yung leeg mo eh. Ganon mo, tapos humarap ka sa salamin, sabihin mo sa sarili mo, lunok. Pansinin mo yung bukol, lunok. Pag lumudok ka at nakita mo umangat siya, lamang-lamang, 99% goiter. Kasi ang ibang bukol, halimbawa hindi siya goiter, nandito may bukol ka. Pag lumudok ka, hindi gagalaw, nandun lang siya. Bakit po? Kasi nakakapit siya dito. Dikit. Meaning, pag lumunok ka, automatic kasi tumataas to eh. Tataas din siya. So, sa kamay ng doktor, nararamdaman namin yung gumaganon yun. Kaya, ganito ang positioning namin. Pero sabi mo siya, kung obvious yung bukol, kita mo naman, tingnan mo sa salamin, pwede yun. Ha? Lunok ka, umangat, goiter yun. Positioning din, pansinin mo, left and right, middle. Usually, nasa baba talaga siya. Sabi ko, kung nandito, hindi yan goiter. Posible pa na minsan nangyayari, nandito, sa gitna dito. Gitna. Hindi pwedeng kanan, hindi pwedeng gitna. Bakit po? Ang tawag namin doon usually, thyroglossal duct cyst. Related pero hindi po yun talagang actual na goiter. Pero related siya. Ano yung thyroglossal duct cyst? Ang thyroid kasi natin, nung halimbawa, nasa tiyan ka pa ng nanay mo, nag-uumpisa yan, no? Sa likod ng dila. Naandun siya eh. Tapos, unti-unti yan bababa sa lalamunan mo hanggang pumunta sa posisyon ng leeg mo dito sa harapan. So, dito, nag-iiwan siya ng track sa midline, kaya sabi siya gitna. Yung track na yun, nadadaanan niya, tapos pagdating sa baba, yung proper positioning niya, doon na siya ma-develop na gano'n. Kakapit na siya. No? Sa ibang tao kasi, yung simula dito pababa, yung track na yon, supposed to be magsasara yun. Sa iba kasi, may area na hindi siya totally sumara. Pwede maipunan kasi ng liquid yun. Kaya nga, thyroglossal duct cyst ang tawag doon. Hindi po delikado yun. Hindi rin nagiging cancer yun. Kaya lang, siyempre, posibleng lumaki. No? So, yung sinasabi ng iba, kasi itong thyroid tissue eh. Tandaan nyo, yung bang goiter to, delikado ba pag paloob? Magkatanong sa akin, Dok, yung goiter ko ba, paloob, palabas? Kaya minsan, nung tinanong ako doon, sinabi ko sa kanya, sino na naman nagsabi sa inyong ganyan? Eh sabi ng doktor ko daw, mas delikado daw po yung paloob eh. Diba narinig natin yun? Yes. Delikado pa talaga? O, linawin ko yung issue ah. Walang paloob. Lahat yung pag lumaki, palabas. Wala, ay kung paloob yan, pag lumaki, hindi nandito. Normal, sa body natin, pag ang isang bukol lumalaki, pupunta yan sa least resistance. Ito ang maluwag eh, dito yan lalabas. Hindi yan pupunta doon. Hindi ko alam kung sino ng doktor ang nag-invento ng word na paloob. Kasi bakit?
delikado yon sa mindset ng pasyente. Pag sinabi paloob, natatakot eh. Kala nila, di ba? Kung saan pupunta, kasi paloob daw. May action, paloob. Ang dapat siguro terminong ginamit, nasa bandang loob. Kasi kung ito yung lalamunan mo, ang goiter mo nakahakap na gano'n. So may pating medyo loob, yung dulo. Kasi gaganon niya sa likod eh. Gaganon to sa likod eh. So positioning din. Kung ang bukol mo nagkataon doon, eh di nasa bandang loob lang ang sabihin mo. Huwag mo sabihin paloob. Magtatapos siya, may action eh, paloob. Umaandar eh, parang dun sa utak nila eh. So kung nandito lang, siyempre, bandang labas. Ganun yun. Ha? Pero sabi ko, kahit yan nandun sa loob, pag lumaki yan, lalabas din yan sa harapan. O, palaro na yun, ha? Huwag nang magsasabi na, oy, delikado yan, paloob. Ito po yung issue kanina, nasabi ko sa inyo, hindi lang basta iniimbestigahan yung thyroid. Kasi minsan, ang problema, lalo sa T3, T4, atay pala. Nagtataka, normal yung T4, pero mababa ang T3. May mga ganun eh, senaryo. Eh, saan ba nako-convert daw ang T3? Sa atay mo. Alam niyo, naiintindihan ko yan? 2 years ako lang. Ay, kaya di tinuturo sa amin yan. Kaya dapat pala minsan, kaya ngayon naiintindihan ko na, bakit dapat kasi normal yung isa, normal din yung isa. Yung pala, pag may problema ang liver mo, may fatty liver ka, may liver cirrhosis ka, may liver tumor ka, affected din ang T3, T4 mo. Lalo yung T3 pala. Kasi doon ang conversion, ha? Sa atay natin po. No? Sa treatment option, paano ginagamot ang goiter? Depende rin po yun. Kung toxic o non-toxic. Kasi kung toxic goiter, hindi mo muna pupuntiryahin yung goiter. Ang pupuntiryahin mo, yung hyperthyroidism. Mataas T3, T4 eh. Sa totoo lang, ang number 1 takot ng pasyente, basta may bukol kaysa alman yan, is cancer. Tama? Kay goiter man yan. Kasi syempre, may bukol ako doon, hindi kaya cancer. Yun lagi nasa utak niya. Pero ito po, pakatandaan nyo ha. Ang goiter, kahit extreme kunin natin, mauwi sa cancer, mabait. Ano ibig sabihin ng mabait? Hindi nakakamatay halos. So yun ang unang tatanggalin mo sa utak mo kung may bukol ka. Kasi bakit? Pag hindi mo natanggal sa utak mo yon, papatayin ka ng stress, hindi ng bukol. Nag-worry ka parati. Eh wala na ang problema, train ang doktor nyo, takutin kayo. Ay man, bukol niya, may naibiopsy pa ka-cancerous eh. Naku, yan na, hindi na makatulog yung pasyente. Diba? Hindi pa nababiopsy, natikok na. Ay, isip. Hindi na makatulog eh. Hindi ko nga maintindihan bakit ganon ang training ng doctors ngayon. Kasi siguro, effective. Pag takot ka, magpapa-opera. Kasi pag naiintindihan mo, hindi naman pala nakakamatay eh. So you have all the time na mag-seek ng alternative treatment kung ayaw mo pahiwa ng leeg. Diba? So, sa kanila kasi sa libro, toxic goiter, kailangan ibaba mo muna yung T3, T4. Baba mo muna yan, may gamot na ginagamit doon. No? Supposed to be mga tapason, narinig yan eh. No? Tapdin, tsaka yung pampababa ng tibok ng puso. Kasi one thing with toxic goiter, mas nakakamatay yun kesa cancer ng goiter. Mas takot ako sa toxic goiter kesa cancer ng goiter. O, di ba kakaiba? Kasi bakit? Lahat ng pasyente ko may cancer 20 years ago, hanggang ngayon buhay pa eh. Hindi nga nagpo-operate eh. Pero ano dun? Kaya na-verify ko. Kasi sa libro nakalagay, lalo yung papillary type, compatible with life. Ibig sabihin nun, hindi pa yung goiter mo ikamamatay mo, yung bukol. Ibang sakit pa. Pero ibang usapan, pag may hyperthyroidism o toxic goiter. Bakit? Luluwa ang mata mo, mamamayat ka, mabilis ang tibok ng puso mo. Anong pwede mangyari? Mapapagod ang heart mo, lalaki. Maubos ang katawan mo, papayat ka. Pwede makamatay yun. So yung dapat ang emergency, ibaba mo T3, T4, tapos saka na lang yung bukol, if ever man. Kasi sabi ko, ang bukol, walang masyadong significance sa buhay mo yan. Hindi ka papatay. Yung hormone ang meron. Siyempre, surgery. Kaya ka nga tinatakot eh. Bakit? Mas malaki pera dyan. Ang hindi kasi naintindihan ng iba, eto, para shortcut na. Oo, shortcut yan. Tanggalin yung bukol mo. Pero hindi mo naintindihan, lifetime na follow-up na yan at lifetime na inuman ng gamot yan.
Kasi sa surgery po ngayon, tatanggalin mo na lahat. Kahit yung kaliwa, wala ka, na lang may bukol, tatanggalin mo na lahat yan. So meaning, tinanggal ang buong thyroid mo, wala ka ng T3, T4. Kailangan mo yun. Hindi pwedeng wala ang tao nun. Kasi pag wala nun, lalo ka nag-hypo. Habang buhay ka ng may hypothyroidism. Habang buhay ka ng magme-maintain ng gamot para doon. Tanungin kita, okay na wala ang bukol mo. Wala ka ng sakit? Meron. Hypothyroidism naman. Isang sakit mo, pinalitan lang ng ibang sakit. Kaya ako kinukonvince ko talaga ang pasyente. Ma'am, bago ka mag-decide na magpa-opera, intindihin mo ito ha. Lifetime ka rin may follow-up, check-up at gamutan. Karamihan sa kanila, na-opera ng iba, nag-follow-up sa akin. Hindi naman daw sinabi yun. Siyempre, ang isa pang drawback ng surgery, kung tinamaan mo yung nerve, paus ang pasyente. Walang boses niya. Pag isang nerve ang tinamaan, paus yan. Ang masaklap, pag dalawa. Ano yung pag dalawa tinamaan ng nerve? Kumbaga, may tawag tayo kasi sa tao, tanga. Pero pag dalawa, tangang-tanga yun. Pinutol mo na isa, pinutol mo pa yung kabila. Dumalik ka muna sa training. Kasi masaklap, pag dalawa na putol mo, di ba ang paos parang medyo parang malabo nga eh. Diba? Ganon. Pero mas dalawa kasi, ganon. Paano kung lalaki yan? Ano pa rin? Pangit ng boses. Dikit na kasi siya eh. Pag dalawa tinamaan eh. Titinis ang boses mo. Wala, hindi maganda. Kasi minsan, hindi lang matiis boses kasi kung sobrang kipot, nahihirapan huminga. So, operahan mo na naman yung tatanggalin mo isang vocal cord para lang lumabas yung hangin doon. So, yun yung mga drawback kasi ng surgery, ha? Kaya nasabi mo, kung competitive naman yung siruhano mo, magaling naman, marunong, okay lang. Kung gusto mo. Ito pa. Ito yung isang treatment na sabi, Dok, wala bang iinuming gamot lang? Actually, meron. Pero hindi sa lahat ng cases applicable ito. Ang tawag namin doon, radioactive iodine update. Radiation yan. Kaya lang, hindi yan yung typical na radiation na parang tututok sa makina. Ilalagay nila sa capsule form o kaya ilalagay sa pagkain na iinumin mo sa tubig. Lalagyan nila ng radioactive iodine. Yung iodine mismo ang magbibigay ng radiation. Kasi tandaan nyo anything na may iodine, pag kinain mo yan sa pagkain mo, ang unang pupuntahan yan, thyroid mo. Kasi sila number 1 may kailangan nun. Bakit kailangan yung iodine? T3, T4. Remember, yung 4 na green, iodine yun eh. So, kailangan niyo yung kukunin. Siya ang pangunahing kukuha ng iodine sa katawan mo. So, ibig sabihin, kung yung bukol mo kumukuha ng iodine at cancer yun, papatay ng radiation. Anong drawback dito? Kahit yung normal, kukuha din. Lamang-lamang, mas kukuha yun, normal yun. Ibig sabihin, ang radioactive iodine, hindi rin specific. Tatamaan din ng normal cells. So, ano nangyayari? Mag-hypo ka pa rin habang buhay. So, yan ang drawback, ha? Na minsan, din pinapaliwanag kasi ng doktor. Pero nasa sa inyo naman yung choices nyo. At least, maliwanag sa atin. Ha? Na ganun pala yan. Sa akin kasi, ito po no? Hanggat maaari, nilalagay ko sila sa natural options. Kasi bakit? Naintindihan ko na kasi kung paano magiging buhay na karamihang inoperahan. Yung iba, hindi naman pinalad na umukay. Wow, happy ka, wala kang bukol, kaya lang, tayo mong nararamdaman. So, hindi ka pa rin totally magaling. Nadidepress pa rin sila. Kung pasyente mo nadidepress, di lalo na ako madidepress. Lagi ka na lang, Do, ba't ganito? Do, ano ba nangyari? Di ba? Wala na akong magagawa, tanggal na eh. Kaya kung gusto mo pa-opera, supi, sa iba ka na lang. Kasi sa akin magdadadrama yan pagka nagka-problema eh. Di ba? Kaya ngayong huli, na pinadala ko sa East Avenue, ay yan, laki ng problema. Hindi makatulog daw, hindi maintindihan kung anong nararamdaman. No? Sabi ko, anong klaseng buhay yun? Ang ganda-ganda nga, may bukol ka, pero yun ang naman nararamdaman, bukol. Walang problema. Nung tinanggal, ano kung maraming nararamdaman? Hindi worth it eh. Dapat tinimbangin talaga natin lahat ng procedure na pwede gawin. Sa natural complementary therapy kasi, ito madalas sinasabi ko. Kasi, bakit ka nagka-goiter? Yun ang muna dapat. Ang tawag dyan, root cause medicine. May pinagmulan. Hanapin mo muna, baka pwedeng i-correct doon. Bago, umayos ang sistema.
Ito, number 1 sinasabi ko eh. Ang thyroid natin, cells din yan, may pangangailangan. Lahat ng parte ng katawan natin, may pangangailangan, sustansya. So ito po, hatiin natin sa dalawa, optimize and minimize. Pag sinabi niyo optimize, kailangan. Kailangan. Ano number 1 dito? Protein intake at proper digestion. Ibig sabihin, kailangan mo ng protina. Kasi yung T3, T4 ay partly protein. Iodine plus protein yun eh. So kung mababa ang protein intake mo, hindi ka rin makakagawa ng tamang T3, T4. So kailangan natin. Basic naman yan. Karne, itlog, protina pa rin naman yan. Ayaw mo ng karne, soya. Kaya bahala ka. May problema rin sa soya. No? So, bakit kailangan o na-involve dito digestion? Kasi ang protina hindi na-digest kung mababa acid nyo. So problema yan sa mga taong naka-maintain yung pagpababa ng acid kasi may reflux. No? Malaki problema sa kanila. Issue yun. Iodine. Ayan daw. Wala akong problema dyan. Bakit? Kahit sitsirya may iodine salt eh. Diba? Masin nyo, kahit sitsirya. Madalas mo, iodine salt. Ito ang problema. Hindi po advisable ang iodine salt. Tigilan nyo na ang iodine salt. Sa palagay ko po, mas pinarami pa niya ang goiter. Bakit? Unang-una, iodine salt, natural ba yan? Hindi. Anything na hindi natural, pinasok mo sa sistema mo, magkakaproblema yan. So, balik na kayo sa regular salt, sea salt, rock salt, Himalayan salt, Celtic salt, yung tayo pumunta. Kailangan daw ng iodine salt eh. Ng iodine ng katawan natin eh. Kunin mo ang iodine kung saan nilagay ng Diyos. Basic yun na atin. Nasaan? Talbos ng kamote, isa. O, di ba? Natural yun. Paano yung anak mo? Ayaw kumain ng gulay. Vita plus na kagad dito. Hindi ba? Doon muna tayo. Talbos ng kamote pa lang tayo. No? Ayaw kumain. Tandaan nyo, para matest mo kung may iodine, sa laboratorio kasi, ang test namin dyan, yung iodine, idadrop mo saan? Sa starchy solution. Pag nilagay mo sa starch, ano magiging kulay? Kulay ube. Violet. Di ba pansin nyo? Pag nag-ano kayo sa kanin ng talbos, yung kanin mismo may violet. Alam nyo, pag nag-violet yung kanin na yun ang unahin yung bigay sa anak nyo kasi may iodine na yun. Yun. May reaction na eh. Ibig sabihin, nag-react yung iodine sa starch ng kanin. Ha? Saan pa kukunin iodine? Seafoods. Yun naman talaga yun. Seafoods naman talaga dapat yun. Iron is kailangan din. Basically, lahat ng sistema natin, lahat ng kailangan iron. Iron, kung ayaw mo ng meat pa rin ang best source. Sad to say, kung kayo vegetarian, pwede naman ng spinach. Kaya lang, comparing yung absorption ng iron nito dito, mas malaking mataas yung absorption ng iron galing sa meat. Kasi ang best form ng iron para sa tao, heme iron. Hindi yung sa multivitamins mo na elemental iron. Literal yun bakal. Pinapakain sa inyo. Ha? Kaya minsan pansinin nyo, kaya sa mga junk food na may iron, durugin nyo ng todo. Tapos kumuha ka ng malakas na magnet, mamaya may maiiwan doon itim-itim na gumagalaw. Yun yun. Iron na, di ba? Zinc. O, kailangan din ng zinc, ng thyroid natin. So, ang zinc kasi usually, sinasabi nila, yung talaba. Kaya siyempre, hindi man lahat kumakain yan. Sa akin po, ang best source, naturally, ng zinc, ito po. Ano yan? Buto ng kalabasa. Malaking benefit kasi nun eh. Ngayon naman nakikita yung nakakabili, talog na nga kung tamad ka eh. Diba? Meron yun, nakapak na ganon. At least isang ganon, araw-araw, pwede na yan. Ha? Lalo kung lalaki kayo, may additional benefit yun. Kasi bakit po? Malaki din ang role niya para hindi lumaki ang prostate nyo. Ito pa, kailangan natin ng vitamin A din sa thyroid natin. Ha? Vitamin A, pwede yung carrots. Okay? Liver. Ito po, selenium. Bukod sa iodine, ang number 2 kailangan talagang thyroid nyo, selenium. Ito po is Brazil nut, imported, wala sa atin. Huwag nyo nang hanapin kung meron mo mahal. Sa SNR minsan. No? Dito ka na lang, sardinas. Diba? Nataka pa niya, sardinas ko'y di basta. May selenium pala. Ayan, kailangan nyo yun. Ha? Masyado lang pong din mo na isang sardinas. Huwag daw kakain kasi tataas ang uric acid. Actually, mas maraming benepisyo kaysa
Pangit ang sardinas. May omega-3 yan eh. No? Minimize. Pag sinabi minimize, hanggat maaari wala. Avoid. Fluoride, o binanggit ko na kanina. So, toothpaste, yun number one pinapaano ko sa pasyente ko. Tanggalin lahat ang source ng fluoride. Hanap pa ng toothpaste na walang fluoride. Usually, ang madaling hanapin sa market, Dentist Plus White. Medyo mahal nga lang po yun kasi made in Switzerland yun. Yung sa local brand, alam ko, Side White, medyo mahirap lang hanapin. Kasi hindi pa tayo ready. Siyempre, kung hindi pa masyadong alam ng tao, ang hinahanap pa rin, maximum fluoride. Ay, maximum sakit din kayo doon. Ang chlorine, delikado rin. So, ibig sabihin, nasa ng chlorine? Tubig sa gripo, swimming pool. So, yung pagbababad mo sa swimming pool, lately kasi ngayon, ang pools kasi ang taas ng chlorine content pag naglalagay sila. Bakit? Eh, sayang yung tubig, kaysa magpalit ulit, di ba? Pamatay ihi. Sorry, nalagay nila. No? Kahit sa showering mo, kung matagal ka, kasi nag-a-absorb ang balat natin. Tandaan nyo, chlorine is gas. Naiinihin mo yan, papasok yan. No? Ito pa isa, bromine. Ang bromine kasi madalas nasaan? Harina. Kasi ang harina nasaan? Tinapay. Bawas. Pero napapansin nyo, may mga tasty bread na ngayon nakasulat, di ba? Bromate free. Diba? Mapapansin sa grocery, bromate free. Hindi wala nang nag-question ng bakit tinanggal. Just example lang ha. Ibig sabihin, alam nila palang masama, isip nila tinanggal, pero walang paliwanag. Nakakaguitar pala. Hindi naman nila tinanggal totally. Nilipat lang sa iba. Alam niyo kung palagi kung saan nilipat? Sa mga mahilig nito, huwag na kayo uminom ha. Mountain Dew. Brominated vegetable oil ang ginamit ko. Naano siguro mga bromate. No? Soya is not good para sa may goiter. Soy drink, yung mga Vitasoy, taho, tokwa, tao. Ha? Ang pwede lang sa akin, miso. Fermented na kasi. Kasi number one, alam niyo number one problem, ang soya promoted as health drink. Kaya lang, alam niyo bang 80 to 90% ng soybeans ngayon ay genetically modified na. Kaya pangit na siya. Kaya hanggat maaaring, miso ka na lang. Lahat ng vegetable oils out. Seed oils yan, inflammatory yan. Yung word palang inflammatory, kahit yung thyroid mo pwedeng lumaki. So ano yan? Canola oil, soya oil, corn oil, etc. etc. Balik ka na lang ulit sa coconut oil. Ha? Lastly, sa mga gumagamit po ng artificial sweetener. Stevia is okay. Kasi natural naman. Pero yung mga aspartame, acesulfame, huwag na yun. Bakit po? Nakaka-interfere din sa thyroid function. O yan, pakitandaan yan. Madalas yung pinapa-screenshot ko sa pasyente ko yan para madali na tandaan. Baon nila yan. Na nagtataka sila, Dok, ba't ikaw? Marami siya sabing bawal. Yung tuktok ko dati, wala. Eh bakit? Nakapase kasi sa libro lang eh. Sabi ko sa libro kanina, di ba? Obsolete na eh. Yung masinasabi doon na causes ng goiter. So nandito tayo lalaro, no? Sabi nga natin, parati naman, ito yung best kept secret sa medisina eh. Di ba? May kakayahang gumaling ang katawan nyo. Ibigay nyo lang yung tamang kailangan. Pagkain, pahinga, exercises, di ba? Kasi bakit? Ito yung naman yun eh. Nakakasakit ka kasi hindi ka na kumakain ng totoong pagkain. Tama mali? Tama. O tingnan nyo sabi dito ah. Proper nutrition is the only way to rejuvenate a sick body. It cannot be done pharmacologically. Madalas hindi nabanggit yun. Kung ikaw ay diabetiko, hindi kayo naging diabetiko dahil kulang ka ng metformin. Tama? So hindi mo makukorek ng metformin. Ang makakakorek lang noon, dahil naging diabetiko ka, wrong choices ng food. Itama mo pagkain mo. Yan lang ang makakakorek dyan. Kaya nga, pag ikaw pupunta sa doktor, ang sasabihin sa'yo, hindi nagagaling yan ha. Pero ang gamot mo, maintenance. Hinuli ka lang dun eh. Kaya hindi tinuturo siya, ano ba yung tamang kakainin? Kasi once na naintindihan mo yung tamang problema, alam mo tamang kakainin, nare-reverse ang type 2 diabetes. Yan na, declaration ko yan na. Nare-reverse ang type 2 diabetes. Sabi ng doktor, na espesyalista nyo, hindi ka nagagaling. Anong problema doon? Ikaw din, naniwala ka eh. Brainwash ng system ang majority ng doktor.
Pinapaboran lagi ng doktor, sino yung backup sa likod? Ano yun? Pharmaceutical. Yun yung naglilibre sa amin. Doon may commission eh. Di ba? O kaya lang, kung maintindihan natin ang laro, sad to say nga, sabi ko nga, majority ng doktor kasi, drug pusher na lang. Ang drug pusher, pag pumunta ka sa akin, binigyan kita ng 2 gamot, di ka gumaling, dadagdagan mo na naman ang gamot. Without even scrutinizing, ano ba kinakain mo? Ano ba pinaliwanag na bawat? Isipin mo, diabetic ka na, bibigyan ka pa ng oatmeal sa umaga? Paano ka gagaling sa oatmeal? Hindi health food ang oatmeal. Nung araw pagkain niya ng kabayo. Kabayo ka? Hindi naman pala, kumain oatmeal. The cells in our body are constructed from the food and water we intake, we eat. Totoo naman eh. Siyempre, para ka din mong bahay. Ginawa ka, may wear and tear, may masisira. So, saan ka kukuha ng raw material pang-ayos? Diba, itong kahoy, inanay, papalitan. Pipili ka ba ng mahuna o dapat yung matibay na raw material? Yung matibay. Eh, pinipili mo junk food eh. Tanda mo, lahat ng kinakain mo, pinapasa mo, hindi dapat naisip mo, pampabusog lang. Pang-repair mo yan. So, dapat the best ang kinakain mo. Eh, puro ka instant noodles. Lagyan na lang daw ng itlog para masustansya konti. Ay, wala tayong magagawa doon. Huwag mo sabihin, health diet pa rin yun. Hindi. Kung sabihin mo, gusto mo makalayo sa sakit, fix mo lang talaga. Kinakain mo. Maging conscious ka sa pinapasok mo sa katawan mo. Hindi yung para mabusog lang. Ha? Tandaan mo, may nangyayaring repair. Kaya lang, masyadong brainwash ang system natin. Kitang-kita dito. Di ba? Alokin mo na natural product. Ayoko na eh. Kasi bakit? Sabi ng doktor ko, bawat gamot, may gamot kasi ako eh. Doon napipili yan. Kailangan daw siya maoperahan. Papa-opera yan. Majority ng tao ganyan sa labas. Ganyan tayo ka-brainwash ng system ngayon. Pero lahat, high blood, diabetes, heart disease, lifestyle change mo. Ito lang ang pwede makaayos sa inyo. Hindi yun. Never yun. Bakit? Naging high blood ka, hindi ka naman kulang sa losartan. Tama? Bakit losartan ibibigay sa'yo? So, dapat yung root cause. Bakit naging high blood? I-correct yun. Para unti-unti, bumalik ka sa tama. Not unless hindi ka naniniwala, may kapasidad, ang katawan mo mag-heal. The fact na buhay ka nga eh. Ibig sabihin, may healing capacity ka pa. The fact na galing ka trangkaso, naka-recover ka, may healing capacity ka pa. Huwag mo i-deny sa sarili mo yun. Kasi problema, inaasa nyo sa doktor. Sa doktor naman, siyempre, ang turo sa amin, huwag umasa sa sarili nyong kakayahan. Umasa kayo dito sa gamot. Bakit? Dito may komisyon. Dito may libreng travel abroad. Dito may libreng dinner. May pa-hotel. O, yun ang problema eh. Diba? Yung kanina, lagyan natin ng solusyon na. Kasi sabi nga natin, yung pinost ko, dumadami ang goiter ng sa lalaki. Bakit? Nalala yung bakit? Bakuna sa ulit. So, anong problem? Ito nakikita na lumalabas naman na. Lahat ng sinasabi ko sa inyo nung araw, lumalabas na ngayon. Hindi man nila mahuhuli, lalabas at lalabas na naman. May isa pa nga kahapon lang eh. Binigyan talaga kayo ng cancer nung bakuna. Sipin mo yun. Tinitingnan ngayon kung natauhan na kayo o hindi. Bakit? Nagluluto na naman ang pandemic ngayon. Nabalita nyo? Singapore daw, Hong Kong daw, Macau daw, dumadami na naman. Tapos kanina ni-report, huwag daw mabahala. Mababa pa sa atin. Ang problema lang daw, wala tayong booster. Ayan, yun naman yun eh. Nahuli nyo? Kasi bakit? Pinapwesa na naman silang bumili. Eh siyempre, ikaw naman, pag pipili ka, hindi mo pera, may komisyon ka, ay pipili ka talaga. Kaya man lang ng justification, kunyari, tataas ulit ang kaso. Para bumili. Bakit? May naghahanap eh. Bakit? Meron pa rin mga utong-utong pipila eh. Ang linaw na ng issue. Nagkakamatay na ang tao. Nagkakakanser na ang tao. Ang babata na stroke. Ang babata na nagkakaroon ng ang heart attack. Pipila ka pa rin. Lumalabas na ang issues sa mainstream. Sa US lalo na. Kitang-kita na yung problema. So, ang problem is yung spike protein ng bakuna. Kasi naintindihan na eh. Meron science ngayon na tawag spikeology eh.
Anong ginagawa ng spike protein na ginagawa ng tinurok sa'yo? O para maintindihan nyo ha, ang mRNA vaccine, hindi yan bakuna. Gene therapy yan kung tatawagin dapat na tama eh. Bakit? Hindi naman kasi virus ang tinurok sa inyo eh. Di ba ang usual na bakuna, pinatay na virus, mahina virus, tuturok sa inyo. Ang mRNA is programa. Uutusan yung katawan mo gumawa ng spike protein. Ikaw ang gagawa ng kalaban. Ang tanong, asan na yung switch off? Wala. So, ibig sabihin, araw-araw ka nagpuproduce ng spike protein, araw-araw ka may kalaban. Umpisa konti, hindi mo maramdaman. Habang tumatagal, may timetable pa nga daw eh. 3 to 5 years labasan ang sakit ng tao. Na yun. Hindi ka ba nagtataka, sunod-sunod na artista namatay? Yes. Yun eh. Kaya lang, tulog pa rin. Hindi ko sila, alam na yun. Ayaw lang sabihin sa inyo. Ito na yung time eh. Sabi ko, kung hindi mo agapan ang problema ng spike protein, baka madali ka. Kasi parang Russian rule eh. Ang point is, hindi naman daw lahat ng batches meron. Kung baga, tinurok sa'yo, wala naman pala, di okay, libre ka. Eh, paano malalaman kung okay ka? Hindi rin eh. So, dapat may spike protein detox na tinatawag. Ito po ang protocol na ginawa nila Dr. Peter Macalo sa US. Tandaan nyo ha, yung binabanggit ko sa inyo, less than 1% ng doktor sa buong mundo nakakaintindi lang eh. Pinaalad lang naman ako na makahalubilo ko sila eh. Na pag ina-apply ko sa pasyente ko, nakikita ko nag-i-improve talaga. So talagang malaki yung chance na spike protein sa katawan niya ang problema. Ang spike protein, hindi natin nalidissolve. Hindi mo na ilalabas. So, naiipon lang. Kung saan siya pupunta, doon ang simptomas. Pumunta sa thyroid mo, magkakagoiter ka. Pumunta sa tenga mo, may vertigo ka. O kaya kung marami ka napapansin, ba't ang dami may vertigo? Gawa ng bakuna pa rin. Hearing loss, ear infection, na iba na ang laro sa tenga. Heart attack, kahit sa bata, bakit? Eh, pumunta sa heart, kumakabit sa heart. Kumakabit sa lining ng ugat mo. Pag pumutok, aneurysm, stroke. Kaya pabata na stroke ngayon eh. Kahapon may isang pasyente ko sabi, Dok, kasi simula nung tinurukan ako, tumaas na BP ko, hanggang hindi na bumababa. Hirap na hirap sila magbaba eh. Sabi ko, spike protein yan. You start with spike protein detox. Yung detox kasi nila Peter Macalo sa US, medyo hindi available sa atin. So ito yung basic adaptation para mas madali kayo mag-adapt. As much as possible, lahat ng makilala nyo na naturukan, lalo Pfizer, Moderna, no? Lahat ng mRNA gawin ito. Dagdag sa katawan ang consumption ng turmeric. Turmeric tea, luyang dilaw. Umaga, hapon, taasa lang naman eh. Lagyan mo ng lemon, kalamansi, lagay mo yung dalanda ng Vitaplus, okay lang din, bahala ka. Basta't meron kang turmeric daily. Hindi lang naman para sa spike protein, alam naman natin, ang luyang dilaw, maraming benefit talaga. Ayaw mo talaga ng lasa ng luyang dilaw? Yung gout-out natin, may turmeric yun. Pwede yun. Totoo. Ano pa dinadagdag namin dito? Kasi basically, turmeric, sa laro kasi ng spike protein, anti-inflammatory. Kasi yung number 1 ginagawa ng spike protein sa katawan mo, kung saan siya didikit, mamamaga. Eh kung puso mo yan, myocarditis. Kaya doon sa PhilHealth, napansin nyo, puro puso yung muna doon eh. Myocarditis, pericarditis. Puro itis. Kasama din doon ang nephritis. Kaya ang dami ng dialysis bigla ngayon. Pero ang media, ano sinabi? Kakakain nyo daw ng junk food. Kasama talaga yung junk food. Pero bigla kasi ang spike eh. Dinadivert nila ang issue eh. Para yun ang pagbintangan nyo. Pero meron sila tinatago na totoong nagpaangat eh. No? Next, bukod sa anti-inflammatory ng turmeric, pinya. Sa US, bromelain tablet o capsule ang ginagamit nila. Wala nun sa atin. Ang bromelain galing na sa pinya. Consume ng pineapple 2 times at least a week. Di pwedeng daily, magsusugat ang bibig mo dyan. Tandaan nyo, ang pineapple, di ba? Noon naman yan, doon sa bromelain na enzyme. Ang bromelain is anti-protein. Nabe-breakdown niya ang protein eh. So bukod sa nakakatulong sa digestion, lalo pag marami kinain karne, pero tandaan nyo, kagandahan ng bromelain, anti-protein, ang spike is a protein. Nakaka-dissolve siya ng spike protein. So pangontra kung marami kay spike protein. Panahon pa ng Delta, alam ko na yan, wala pang bakuna. Bakit? Ayaw nilang lumabas yan.
Pinost ko yan sa FB ko dati, 30 days ang suspension ko sa mabait na Meta. Dahil lang sa pinya na pinost ko, taas katabi product natin, kinabukasan, wala na, hindi na ako makaliap sa bunto. 30 days. Kasi nakita ko yung research pwede talaga siyang lumaban kahit sa viruses na corona. So meaning, may first aid O sabi mo, kahit meron talaga, kung totoo lang meron ng COVID again, pinya lang, solve ka doon. Madali mahanapin sa atin ng pineapple Pero dapat fresh hindi pwedeng dilata. Hindi rin pwedeng yung juice na regular sa supermarket. Kasi concentrated doon ng sugar Kung gusto nyo, yung pineapple natin, pwede, lalo platinum, okay mo. Ito pa, kailangan mong greens. Pag sabi natin greens, gulay. Diba? So yan, moringa, mustard, kale, spinach, kulitis, daon ng sili, pechay, kangkong, water spinach, sweet potato leaves, at basang kamote. Ito, ang dami-dami naman, mahirap hanapin. Ito na lang hanapin mo. So, pwede na, turmeric, pineapple, Vita Plus. Ganun kadali. At least save ka sa potential na pwedeng, di ba? Kung ano man lalabas na next episode ng sakit nyo. Mahal daw. Mahal, may stroke. Mahal, ma-bypass. Di mo ba? Mahal, ma-dialysis. Hindi, walang comparison Yung konting gagastusin mo dito, no, habang buhay namang prevention sa mas malaking gastos na pwedeng dumating sa inyo. Diba? So, sabi nga nyo ba, totoo ginagamit mo, even dati pa, wala pang gantong kondisyon, no? Dati kasi, Vita Plus na talaga ginagamit ko sa clinic pag may goiter. Simula ako, usually dalandan, pero kung may choices na may iba, kung sumuguyaba, no, pwedeng mixture naman, okay yan. Nagagamit talaga. May patotoo ba? Meron na po dati pa Ito yung kauna-unahan namin, no? 2006 pa to Ito yung first time na nakita namin na yung Vita Plus effective sa goiter. Si Doktora Martinez nga ba? Kalimutan ko na Martinez. Margarita Martinez. Ito po ay isang principal ng school. Nagka-goiter, ay magpa-opera. Nag-Vita Plus lang po yan. Mapapasin nyo dito. Kita pa dito Pagdating, yan, kita dyan. Pagdating dito, wala na. Minsan naman naliligaw pa yun dito Kaya lang, medyo madala na. Pero pag nakita nyo, makakita nyo yung leg, wala na talaga goiter. Diyan, first time namin na-realize, pwede pala sa mga bukol sa goiter. No, first Vita Plus. Ito rin po. Ito is dalawang problema May bukol, mataas ang T3, T4, kaya may hyperthyroidism siya. Kaya from here, payat, ang hyper na goiter, was ginamot mo, at maintindihan mong gumagaling na, ang unang nangyayari, tumataba na siya. So, importante yung timbang sa kanila. Pag nakikita mong medyo gumagaan na, tumataas na yung timbang niya, nababawasan na yung pagpapawis niya, gumagaling na yun unti-unti. Sa doktor, pag binigyan mo ng gamot, bababa talaga T3, T4. Kaya lang gagawin, pag okay na, ihinto ng gamot. Hindi mo naman ginamot kung bakit tumataas So unti-unti, babalik ulit ang sitwasyon. Tataas naman, gagamutin, bababa, tigil, tapos ganun yung roller coaster lang. Kaya sinasabi ko sa pasyente, lalo sa ma-dealer pala ng Vita Plus, ang Vita Plus, pwedeng kasabay nung gamot. Tanda niya paliwanag yun. Pero once hinintunat okay na sa gamot, diretso Vita Plus. Kasi ang correction mo is during umokay na ang hormones mo. Hindi ko mo bumaba, tapos ng laban, may problema pa yun na i-correct ang katawan mo. Kaya tuloy lang po, no? Ito pa, isang may goiter din po to, medyo kalakihan nga to, kitang-kita dito Vita Plus Kuya Ivan, ng Golden po, umokay yung leeg niya. No? So ito pa isa. Ito, alam ko, toxic din ito Kung malaking bukol, nawala. Gaano daw katagal? Hindi po sila pare-pareho. Kasi bakit? As much as sabihin natin sa sarili natin, hindi tayo pare-pareho din ang build natin. Iba-iba ang rate ng reaction, iba-iba ang build ng katawan natin. Paano i-take? Kasi iba naman ganito Pwede ka man talagang gagaling, kaya lang, yung bawal, hindi mo na iiwanan. Di tapla ka lang. Hindi ka talaga gagaling Dapat tanggal yung bawal, pasok yung kailangan. Ganon kasimple lang, no? Para makuha natin ang proper health sa katawan ng tao. Tapos na po ako. Maraming salamat sa inyo. Natikman yung product? Masarap ba yung iba, no? Thank you sa Vita Plus. Thank you kay
Joey, Sir Tom, kung bakit. Thank you po sa mga guests.